Ang panimulang kwento ng Chapter 24. Nakatayo lang doon ng tahimik ang resepsyonista. Sinusubukang e-proseso ang kanyang nakikita, habang si Grandmaster Qin mismo ang personal na gumagabay kay Su Hong. Hindi niya mapigil ang magtaka kung sino ang binata na ito para makatanggap ng ganoong antas ng atensyon. Binuklat ni Qin ang master list at ipinaliwanag na dahil mayroon na si Su Hong ng malalakas na offensive at movement techniques. Isang control type na martial art ang pinakaangkop para sa kanya. Ipinakilala niya ang A-rank na technical na Flame Cage. At inilarawan kung paano nito pinamumuo ang Fire Chi tungo sa isang istruktura na kayang bumihag at kumulong sa mga kaaway. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang mga offensive techniques ay mas simple dahil kailangan lamang na manatili ang chi sa katawan o sa sandata. Habang ang mga control techniques ay nangangailangan na ang chi ay lumabas sa katawan. Isang bagay na hindi pa kayang gawin ng karamihan sa mga Tier 2 martial artists. Gayunpaman, sinabi niya na si Su Hong ay may talento para matutunan ito. Kahit na nasa maagang yugto pa lamang siya ng Tier 1. Nagpasalamat si Su Hong, at nagpa siya si Qin na ipakita ito ng direkta sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang maliit na kislap ng apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Habang nagsasalita siya, lumawak ang apoy at bumuo ng isang malaki at nagliliyab na cage na pumulibot sa isang kathang-isip na kalaban. Ipinaliwanag ni Qin na simple lang ang konsepto, hulihin muna ang kalaban, at pagkatapos ay sundan ng isang pag-atake. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malakas na pagsabog sa loob ng cage. At inilarawan ito bilang isang finishing move na ginagawa sa isang tira lang. Gayunpaman, idinagdag niya na ang pagpapanatili ng cage habang umaatake sa parehong oras ay hindi pa kayang gawin ni Su Hong. At binanggit na siya mismo ay nagawa lamang iyon matapos maabot ang Tier 3. Matapos marinig iyon, mabilis na winasiwas ni Su Hong ang kanyang kamay at sinabing hindi na niya gusto ang control type na teknika kahit kailan. Medyo hindi inaasahan ni Qin ang naging reaksyon na iyon. Ngunit napansin din niya na handang makinig si Su Hong sa halip na ipilit ang mga bagay-bagay na itinuring niyang isang magandang senyales. Samantala, isang asul na screen ng sistema ang panandaliang kumislap sa harap ni Su Hong. Natutunan na niya ang flame cage sa pamamagitan lamang ng panunood. Palihim siyang napangiti at hiniling kay Qin na magrekomenda ng iba pa. Iminungkahi naman ni Qin ang isang defensive martial art. At sinabi niya, ipinakita niya rito ang A-rank na Earth Armor. Ipinaliwanag niya na bumubuo ito ng isang siksik na layer ng Earth Chi sa ibabaw ng katawan, na nagbibigay ng napakataas na depensa. Agad na sumang-ayon si Su Hong. At sinabing perpekto itong gagana sa kanyang pisikal na lakas. Habang nagpapatuloy sila, nagtanong si Qin tungkol sa espesyal na pangangatawan ni Su Hong. Kaswal na sinabi ni Su Hong na tinatawag itong Overlord Body. Sa isang sandali, naisip ni Su Hong na magre-react ng kapansin-pansing si Qin at pupurihin siya bilang isang bihirang henyo. Ngunit sa katotohanan, inamin lang ni Qin na hindi pa niya narinig ang tungkol doon. Tumawa si Su Hong at sinabing inimbento lang niya ang pangalang iyon. Tinanggap iyon ni Qin at sinabing marahil ay isa itong hindi pa naitalang pangangatawan, at idinagdag na kahanga-hanga ang dagdag na lakas nito. Lalo na nang maalala kung paano hinarap ni Su Hong ang barbarian god body ni Wang Tiantuo. Bigla namang umalangaw ang isang malakas na ringtone sa silid. Sinagot ni Qin ang tawag. Halatang naabala sa gitna ng kanyang iniisip. Sa kabilang linya, may nag-ulat na ayon sa contribution records. Si Su Hong ay may suot na weighted vest habang nakikipaglaban. Lumingon si Qin sa kanya at tinanong kung totoo ba iyon. Kaswal itong kinumpirma ni Su Hong. At ipinaliwanag na pinanatili niya itong suot para hindi siya mawalan ng contribution points. Sinubukan ni Qin na pakalmahin ang kanyang sarili habang pinoproseso ito, na pagtatanto na kumikilos si Su Hong ng lampas sa normal na inaasahan. Sinabihan siya ni Qin na ihinto na ang sobrang pagtutok sa contribution points at sinabing magkakaroon ng maraming pabuya matapos niyang malampasan ang mga hamon sa training camp. Hinimok niya itong hubarin ang vest. Sumang-ayon si Su Hong at nagsimulang tanggalin ito. Humakbang pasulong ang resepsyonista at nag-alok na kukunin ito. Sinabing ibabalik niya ito sa bodega. Iniabot ito ni Su Hong at binanggit na medyo mabigat ito.
May kumpiyansa itong ngumiti habang inaabot ang vest. Ngunit sa sandaling lumapag ito sa kanyang mga kamay, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nadulas ang vest at bumagsak sa sahig ng may malakas na impact, na nagpabitak sa mga stone tiles sa ilalim nito. Natitig siya sa pinsala, at pagkatapos ay nagtanong kung gaano ito kabigat. Kaswal na sinabi ni Su-hong na ito ay 5 tonelada. Agad na naramdaman ni Chin ang bigat ng pahayag na iyon. Nakipaglaban at nanalo si Su-hong laban sa 3 late-stage Tier 1 geniuses habang pasan ang ganoong pabigat. Inakbayan niya si Su-hong at sinabing mayroon pa siyang isa pang A-rank na martial art na naiisip para sa kanya. Nang magtanong si Su-hong kung ano ito, ipinaliwanag ni Chin na dahil gumagamit siya ng sibat. Dapat niyang tignan ang tungkol kay Grandmaster Jiang Lin mula sa lungsod ng Yang. Si Jiang Lin ay mayroong isang A-rank na Thunder Spear Art, nakilala sa pagiging espesyal na makapangyarihan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Chin na magtungo sila sa lungsod ng Yang at hamunin ang estudyante ni Jiang Lin, na sinabing makakahanap sila ng paraan upang makuha ang martial art na iyon mula rito. Nagkomento si Su-hong na parang hindi iyon masyadong patas, ngunit binaliwala lamang ito ni Chin, na sinabing matagal nang kinukutya ni Jiang Lin ang kanilang training camp at oras na para gantihan ito. Sinabihan niya si Su-hong na maghanda dahil aalis sila ng maaga kinaumagahan. Kinalaunan ng gabing iyon, bumalik si Su-hong sa kanyang silid at napansing na linis na ito. Naupo siya sa kanyang kama at nagsimulang mag-cultivate. Sunod-sunod na lumabas ang mga abiso mula sa sistema. Nakakuha siya ng maraming bagong martial arts, kabilang ang mga teknika ng apoy, espiritu, at lupa, habang napapalibutan ng mahihinang daluyong ng enerhiya. Nagtakda siya ng layunin na maabot ang basic level sa lahat ng mga ito bago mag-umaga. Sa parehong pagkakataon, kinontak ni Chin si Jiang Lin at sinabi rito na magdadala siya ng isang estudyante upang hamunin ang dojo nito. Mukhang kampante si Jiang Lin at sinabihan si Chin na huwag na itong abalahin pa. Na sinabing ang kanyang Yang City Camp ay nakagawa na ng isang nangungunang henyo na may wood spirit body na nakaabot na sa Tier 2. Idinagdag pa niya na sa loob lamang ng 2 araw ay naisali na ng estudyanteng iyon ang isang A-rank control technique sa punto kung saan ang kanyang chi ay maaari nang lumabas sa kanyang katawan. Sa Yang City Training Hall, ang mismong estudyanteng iyon ay nakatayo habang napapalibutan ng malalakas na daluyong ng berdeng enerhiya. Ipinapakita ang kanyang lumalagong lakas. Isinigaw ni Lin Chunfeng ang Wood Prison, at mabilis na lumabas ang makakapal na vines na nagwasak sa isang malapit na mesa. Ngunit ang teknika ay hindi nagtagal at ang mga vines ay agad na naglaho pabalik sa berdeng enerhiya. Sinabihan siya ni Jiang Lin na masyado niyang binibilisan ang mga bagay-bagay, ngunit sumagot si Lin ng may kumpiyansa na kailangan lang niya ng 1 buwan upang maabot ang basic level. Nakipag-usap muli si Jiang Lin kay Chin sa tawag. Sinasabing ang kanyang estudyante ay masyadong malakas para sa isang tulad ng kay Chin. Bago tinapos ang usapan, pagkatapos niyon, hinarap niya si Lin Chunfeng at sinabihan itong magpakitang gilas sa darating na laban. At idinagdag na huwag itong tapusin agad para hindi naman masyadong mapahiya si Chin. Sumang-ayon si Lin ng may bahagyang ngiti. Iniuunat ang kanyang kamay habang ang berdeng enerhiya ay nag-iipon sa paligid nito. Kinabukasan ng hapon, isang mabilis na sasakyang panghimpapawid ang dumating sa Yang City Training Camp na napapalibutan ng mga bundok. Bumaba si Su-hong at mukhang medyo nahihilo mula sa biyahe. Lumapit si Jiang Lin nang may mapang-uyam ng ngiti at tinanong si Chin kung nasaan na ang tinatawag nitong henyo. Nang ipakilala ni Chin si Su-hong bilang isang Tier 1 early stage na gumagamit ng sibat, napatigil si Jiang Lin. Halatang lito, at nagtanong kung seryoso ba si Chin. Sa parehong pagkakataon, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Jiang Lin. Nagtataka kung paano magagawa ng kanyang Tier 2 na estudyante na magpigil sa isang laban na tulad nito nang hindi sumusobra. Hindi nag-react si Chin sa mga komento at sinabi lamang na pasimulan na ang mga bagay-bagay para matapos na ang laban at makakain na sila. At dito nagtatapos ang Chapter 24.